Mabilis na lumipas ang 4 na buwan. Maayos naman ang takbo ng pagsasama ni Rivain at Naphtali. He was the epitome of a good husband. Laging maaga itong umuwi mula sa trabaho. Napansin din niya na wala itong bisyo sa katawan. Maliban na lang siguro sa sobrang pag-workout nito. Kung matatawag na yung bisyo. Maasikaso ito sa kanya at sobrang maalalahanin. She never thought that married life would be this exciting and contenting. Mukhang pinapasubalian nito ang lahat ng hindi magagandang bagay na narinig niya tungkol sa buhay may asawa. Aminin man niya or hindi, she was really enjoying being with him. Na para bang ang buhay may asawa sa piling nito ay talagang para sa kanya. She loved every minute of it. Hindi nito pinanghihimasukan ang mga bagay na nais niyang gawin. Hindi siya nito pinigilan sa patuloy na pagtatrabaho sa bookstore nilang magkakaibigan. Mare, wala pa bang dahilan para maging tunay na talagang pagiging magkumare natin? Tanong ni Mina habang nananghalian silang magkakaibigan sa opisina ng bookstore. Oo nga, sangayon naman Lee. Abay, bilis-bilisan naman ninyong dalawa. I'm dying to be a darling godmother. At saka, gusto ko na uling makahigop na mainit na sabaw. Nagtatakang tumingin siya sa mga ito. Gusto mo ba lang makahigop na mainit na sabaw? Pues, ayan ang sinigang. Mainit pa ang sabaw niyan, sabi niya. Tumawa si Mina. Wow, Mare, nagkakaroon ka na ng sense of humor, ha? Hindi na lang niya pinansin ang mga ito at ibinuhos ang atensyon sa pagkain. Paano naman niya sasagutin ng mga ito gayong wala pa rin namamagitan sa kanila ni Naphtali? Minsan ay ikinayayamot na rin niya yon. He was caring and kind, pero ni minsan ay hindi ito nagpahiwatig na nais nitong dalhin sa ibang antas na pagsasama nila. Minsan ay naisip niyang isuot ang mga sexy lingerie na iniregalo sa kanya ni Mina at Lee. Pagkaramdam tuloy niya ay wala man lang itong nararamdamang attraction sa kanya. Na kaya lang may nangyari sa kanila noong una silang magkita ay dahil lasing siya, pero agad din niya yung pinaalis sa isip. Diba nga sa Nueva Ecija ay ilang beses siya nitong ninakawan ng halik o baka naman pumapangit na siya. Pero hindi rin. Sabi sa kanya ng dalawang kaibigan at ng mga empleyado nila ay kakaiba raw ang kanyang aura at blooming siya. Nagulat siyang nang palabas na siya ng bookstore ng hapong yon. Naghihintay sa kanya roon si Naphtali. Sa loob ng ilang buwang pagsasama nila ay yun ang unang beses na sinundo siya nito sa trabaho. Hi, bati nito. Halika, sumabay ka na lang sa akin ngayon. Bakit? Ano ba ang okasyon? Wala lang. I just realized what kind of a jerk I have been. Simula nang ikasal tayo ay hindi pa kita nayayayang kumain sa labas. Napangiti siya. At saan mo naman ako balak dalhin na bear? Ngumiti lang ito ng matamis at iginaya na siya sa sasakyan. Kahit kailan siguro ay hindi niya pagsasawaan ang ngiting iyon. Dinala siya nito sa isang fine dining restaurant. Masayang masaya siya sa kanyang dinner date and she hoped it wouldn't be the last. Happy birthday, Rivain! Pati sa kanya ni Mina at Lee pagbukas niya ng pinto ng opisina ng bookstore. Masayang malungkot siya ng araw na iyon. Masaya siya dahil kaarawan na naman niya. Masaya rin siya dahil sa pagbating tinanggap niya mula sa kanyang mga empleyado at sa dalawang kaibigan. Malungkot siya dahil hindi man lang siya binati ni Naphtali nang umalis siya ng bahay kanina. Paano ka naman niya babatiin kung hindi naman niya alam na birthday mo ngayon? Sermon ng isang bahagi ng kanyang isip. But I could have found a way. Kunta naman ng isa. Pilit na lang niyang pinasigla ang maghapong yon. Inabala niya ang sarili sa mga kailangang gawin at asikasuhin sa bookstore. Kinagabihan ay niyayan niya sina Mina at Lee na kumain sa labas at magpunta sa bar. Magpapakasaya siya, tutal, birthday naman niya. Mag-aalas 10 na ng gabi siya nakauwi. Madilim na madilim ang buong bahay. Pagkabukas na ng ilaw ay nakita niya si Naphtali na natutulog sa sofa. He was sleeping like a baby. Base sa
pagkakapamaluktot ng katawan nito sa sofa. Alam niyang hindi ito komportable. Nagtataka siya sa suot nito, parang pupunta sa isang party. O baka nga nagpunta ito sa party at nalasing kaya sa sofa na nakatulog. Pero wala siyang pakialam kung nahihirapan man ito sa pamamaluktot nito noon. May tampo pa rin siya rito dahil wala man lang itong effort na alamin ang karawan niya. Where the hell have you been? Bakit ngayon ka lang? His hoarse voice, which was so damn sexy, was laced with impatience and boredom. Pupungas-pungas pa ito nung lumingon siya sa gawin nito. Buwangon nito at inayos nito ang nagsuot na damit. Lumapit ito sa kanyang kapagkuan. Hindi ito amoy alak pero naiinis pa rin siya. Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Bakit? Masama bang magpakasay sa birthday ko? Sikmat niya na may halong panunumbat. Oh, masamang magpakasaya sa birthday mo, lalo? Ang kapal ng mukha mo, puto niya sasabihin nito. Akala pa naman niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng pag-asa ang pagsasama nila, lalo pa nga at kahit minsan ay hindi pa sila nagtalo. Will you let me finish? Tila inis din na sabi nito. Tumahimik naman siya. Humalukip-kip siya at hinintay ito na muling magsalita. Masamang mapakasaya sa birthday mo lalo na kapag may isang tao naghihintay sa pagdating mo para sorpresahin ka. Pinag-day off pa nga niya lahat ng mga katulong para masolo ninyong dalawa ang buong bahay para sa birthday mo. Dahil wala ka pa, nalipasan na siya ng gutom sa kakahintay sa pagdating mo pagkatapos niyang magpagod na magluto ng isang espesyal na dinner para sa inyong dalawa. Nakatulungan na nga lang niya ang paghihintay sa iyo. Puno ng hinampo ang tinig nito habang sinasabi yun. She was too stunned to react to what he said. Tiyata't alam nitong birthday niya at naghanda ito ng isang sorpresa. Kaya pala sobrang tahimik ng buong bahay pagdating niya. Ang isa pang nakakagulat ay ang nalaman niyang marunong itong magluto. Napuno ng kasiyahan ng kalooban niya sa ginawa nito. I'm sorry, nakayukong hingin pa umanhin niya. Iniangat nito ang kanyang mukha. I am going to forgive you for what you did. Just kiss me. Nanigas ang buong katawan niya sa sinabi nito. He was gazing at her intently. Tila hinihintay nitong sagot niya. But what the heck? Matagal niyang hinihintay na muling madama ang mga halik nito. She just had to take that chance to take their marriage a step farther. Nilolon na niya ang hiya. Isa pa, mag-asawa naman sila. Hinawakan niya ito sa mukha at masuyong hinalikan sa mga labi. Ibinuhos niya sa halik na yun ang pangungulilang nadarama niya. Tila hindi naman ito nakontento sa simpleng paghihinang na yun ng kanilang mga labi. He took charge and deepened the kiss. He was urging her to open her mouth for him. It felt so good tasting his kiss again and his tight embrace. Naging mapusok na rin ang pagtugon niya rito. Even if I'm already starving to death, I have to appease another kind of hunger. Anito, na maghiwalay ang kanilang mga labi para sumagap ng hangin, pareho silang kinakapos ng hininga. Pagkatapos niyon ay muli nitong inangkin ng kanyang mga labi. She could feel his arousal just below her belly. Hindi niya alam na may kapangyarihan siyang gisingin ang pagnanasa nito sa isang simpleng halik lang. It feels so good knowing it. Pinangkok siya nito habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. She knew he was heading for their bedroom. Pagdating doon ay marahan siyang ibinaba nito sa kama. Namalaya na lang niyang sakop na ng mga labi nito ang kanyang dibdib. Napaungo na lang siya sa sensasyong idinudulot niyon sa kanya. No part of her body was left untouched by his powerful hands and his hot lips. Inilapad na ng hangin sa kung saan ang kanyang inhibition. She boldly kissed him. Her hands were doing their own exploration of his muscled body, and it seemed to please him too. Kinaya niya ang bawat galaw nito. Tinapatan niya ng mainit na pagtugon ang bawat halik at haplos nito. At ang tila kasiyahang nahihimigan niya sa bawat ungol nito ay lalo nagpawala sa kanyang isip. Mas lalo pang naging mapusok
Ulo pa rin ang buhok nito, but he was still ravishingly handsome. Ngumiti rin siya rito bago ikinawit ang mga kamay sa batok nito at salubungin ang halik nito. Bago pa kung saan mapunta ito, I want to give you something. Humihingal na wika nito na maghiwalay ang kanilang mga halapi. Bumaba ito mula sa kama. She couldn't help but be awed by his magnificent body. He looked so confident strutting the room without any clothes on. Nang magbalik ito sa kama, ay ganoon na lang ang pagkabog ng kanyang dibdib, isang maliit na kahon ang hawak nito. Here's my birthday present, sweetie. Nakangiting sabi nito habang iniabot yon sa kanya. Inabot niya yun at binuksan. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang laman niyon. Isa yung singsing na sa kabila ng kasimplihan ng disenyo ay napaka-elegante. Ang mahal naman itong regalo mo, naiiyak na wika niya. But nothing is much more precious than what would happen last night. Nangingislap ang mga matang sabi nito. He seemed so happy. Kapag Juan ay hinalikan siya nito sa noo at niyakap. Napayakap na rin siya rito. Masaya na rin siya dahil kahit paano ay alam niyang pareho silang attracted sa isa't isa. Bagaman sigurado na siya sa nadarama niya para rito. She would work on making him say the words. Tiyak na hindi na siya mahihirapan doon. Nagkalas lang sila sa pagkakayakap sa isa't isa nang tumunog ang telepono sa side table. Dahil siya ang mas malapit doon ay siya na ang sumagot. Biglang namanhid ang kanyang pakiramdam dahil sa sinabi ng nasa kabilang linya. Hindi niya naunawaan pa ang ibang sinasabi nito. Napaiyak na lamang siya. Lulo? Anas niya. Hindi niya namalayang nabitiwan na niya ang auditibo. Kinuha ni Neptali ang telepono. Ito na ang nakipag-usap sa tumawag. Na matapos ito sa pakikipag-usap ay muli siya nitong niyakap. Nagsumiksik siya sa dibdib nito, seeking comfort there. Ang masoyong tinig nito pati na ang mga haplos nito ang pumalis sa mga agam-agam at kalungkutan sa dibdib niya. It's okay, sweetie. Everything's gonna be alright. I'm just here by your side. Nais niyang panghawakan ang sinabi nitong yon. Kailangan niyang kumapit sa pangakong yon. Kailangan niya ang kasiguraduhang hatid niyon sa kanya. Bakit kung kailan napakaganda ng simula ng kanyang umaga ay sisirain niyo ng hindi magandang balita?